Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, ano ho ba ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao? Depende siguro sa iyong tatanungin. Ang isasagot ng iba, ang pinakamahalaga ay pamilya. Wala nang mas mahalaga pa kaysa pamilya. Maaaring ang iba ang sasabihin ay kalusugan. Kalusugan ang pinakamahalaga sa lahat. Yun namang iba ay buhay. Ang buhay ang pinakamahalaga at isasakripisyo ang lahat para sa buhay. Sa iba naman, kagaya nung nakausap ko, minsan ang pinakamahalaga daw sa buhay ng tao ay kwarta, pera. Ang iba ang sabi ay kasiyahan or happiness. Sa iba naman ay kapayapaan. Ang iba ay nagsasabi ang pinakamahalaga ay safety. At sa mga romantiko, ang pinakamahalaga ay love or pag-ibig. Well, siyempre ang lahat ng ito ay may kanya-kanyang halaga at maaaring magkakaiba ang pahalaga depende sa tao na kakausapin natin. Pero mga kapatid, mga kaibigan, pagdating sa Kristyanismo, pagdating sa pananampalataya sangayon sa salita ng Diyos, hindi tayo iniwan na manghula kung ano ang sagot sa tanong na ano ang pinakamahalaga. Pagdating sa mensahe ng Biblia, ano ba ang pinakamahalaga at pinakamabigat na mensahe ng salita ng Diyos? Well, sinabi ito sa atin ni Apostol Pablo sa mga talata na ating binasa kanina lamang. Ito'y walang iba kung hindi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So ngayong umaga ito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, nais kong ihayag sa inyo ang mensahe na ito. The gospel of Christ is the most important message of Christianity for all of humanity. And we must know it, receive it, and protect it. Ang ebanghelyo ni Kristo ang pinakamahalagang mensahe ng Kristyanidad sa sangkatauhan. At kailangan natin malaman, kailangan natin itong tanggapin, at kailangan natin itong protektahan. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, tunay Ikaw ay Diyos na maluwalhati. Ang gaya ng aming inawit, dakila ang iyong katapatan. At Lord, lalo itong naging matingkad sa amin sapagkat, O Diyos, alam namin na sa pagdating sa pagtatapat, madalas kami ay kulang. Pero O Diyos, Ikaw ay hindi nagkukulang. Purihin ang iyong dakilang pangalan. At ngayon, O Diyos, kami po ay humihingi sa iyo ng habag sa pag-aaral namin ng iyong salita. Nawa hindi ang tinig ng tao, kundi ang katotohanan mo ang marinig, sapagkat ang katotohanan mo ang magpapalaya sa amin. Ang katotohanan mo ang magpapatatag sa iyong iglesia. Kaya, O Diyos, tulungan mo kami, lalo't higit sa mga naririto na wala pa sa tunay na pananampalataya sa ebanghelyo ni Kristo. Ikaw po nawahang mangusap, magbukas ng mga mata, at maglapit kay Kristo. Lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, magbigay lang ho ako ng kaunting background sa atin hong binasa na 1 Corinthians. Ang book ng 1 Corinthians ay sinulat ni Apostol Pablo para sa iglesia sa Corinto upang i-deal ang maraming mga problema at issue sa iglesia. So noon pa man din, kahit yung panahon ng mga apostol, ang mga churches ay may mga problema na. Wala ho kayong masusumpungan na isang perpektong iglesia. At kagaya nga ho nung sinasabi, kag nakakita ka ng perfect na church, huwag kang pupunta doon kapag pag pumunta ka doon, hindi na yun perfect. Lahat ng church ay may problema. At dito particularly, ang church of Corinth ay puno ng maraming problema. At ang letter ng 1 Corinthians ay sinulat ni Pablo para i-deal ang maraming mga problema. Halimbawa, chapter 1 hanggang chapter 4 ng 1 Corinthians ay dinideal ni Apostol Pablo ang problema ng division sa loob ng church.
Sa chapter 5, yung immorality sa loob ng church. Sa chapter 8, yung mga things offered unto idols ay binigyang pansin ni Apostol Pablo. Sa chapter 11, nahandun yung misuse ng Lord's Supper. Sa chapter 12 hanggang 14, nahandun yung pagdeal ni Apostol Pablo sa abuse ng spiritual gifts. And this is just to name some na mga problema. And dito sa chapter 15 na ating binasa ay merong partikular na problema na dinidil ang apostol. Pero medyo kakaiba ngayon ang kanyang approach. Usually, pag binasa niyong 1 Corinthians, sasabihin niya muna yung problema and then ito yung deal. Ito yung katotohanan ng Diyos na sagot doon sa issue. Pero dito sa chapter 15, baligtad. Inuna munang ibinigay ni Apostol Pablo yung katotohanan na magiging pundasyon ng tugon doon sa problema. At walang iba ito kung hindi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Pinaalala sa kanila ni Apostol Pablo yung katotohanan na kanyang ipinangaral sa kanila. As we have read sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1, ang sabi, "Now I would remind you, brothers, of the gospel I preach unto you." I'm reminding you, sabi ni Pablo, ipinapaalala ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na aking ipinangaral sa inyo, na inyo din naman tinanggap, na inyo naman tinitindigan or pinananatilihan. As we will see a little bit later, ang detalye nito na ito ay patungkol kay Kristo, particularly patungkol sa kanyang ginawang pagliligtas, ang kanyang kamatayan sa krus at kanyang muling pagkabuhay. So ito ang gospel. This is the good news. The good news is about the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, mga kaibigan, ang mabuting balita, ang ebanghelyo na dulot o daladala ng salita ng Diyos ay hindi patungkol sa pagyaman. Ang ebanghelyo ay hindi patungkol sa pagiging malusog o paggaling sa karamdaman. Ang ebanghelyo ay hindi patungkol sa pagsolusyon sa lahat ng problema, at ang ebanghelyo ay hindi rin naman sa pagkakaroon ng himala sa buhay natin. Ang ebanghelyo ay patungkol kay Kristo. Patungkol sa kanyang kamatayan sa krus at patungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Well, bakit ito mahalaga? Particularly sa binibigyang pansin ni Apostol Pablo ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa verse number 12, 1 Corinthians chapter 15, sinaysay ni Apostol Pablo yung problema. Ano ba ang problema? Bakit niya pinapaalala sa kanila ang gospel na si Kristo ay namatay para sa mga kasalanan at si Kristo ay muling nabuhay sa ikatlong araw? Bakit niya pinapaalala? Ang sabi sa verse 12, "At kung ipinangangaral na si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, paanong nasasabi ng ilan sa inyo na hindi muling mabubuhay ang mga patay?" Bakit meron nagsasabi sa inyong walang resurrection? Yun pala ang problema. May mga tao sa church sa Corinth, may mga pumapasok o may mga tao nang nahandun sa loob na nagkakalat ng maling katuruan. Nagkakalat sila ng maling paniniwala na sinasabi nila na walang muling pagkabuhay. Hindi pwede. Imposible. Patay na nga mabubuhay pa. At siguro naman hindi hulingid sa kaalaman ng marami ng kapitbahay natin dito ay purinarya. At maniwala ho kayo sa libo ng inilibing ng Immaculate ay walang nabuhay muli kahit isa. At kung meron, tatakbo kami. Tama, Brother William? Meron na ba? Wala pa. Imposible, scientifically not probable. Kamangmangan na maniniwala ka, patay na, nabuhay pa, so walang muling pagkabuhay. Ito ang tinuturo ng mga false teachers. And by the way, ang mga false teachers na ito ay hindi nagsusubok magtayo ng kanilang sariling relihiyon. Anong ginagawa nila? Ini-infiltrate nila ang Christian church at isinasabog nila ang maling katuruan na ito. So they're trying to mix this with Christianity. And sad to say, mga kapatid, mga kaibigan, maraming mga so-called Christian churches sa panahon natin ngayon na Kristiyano ang pangalan pero wala ang ebanghelyo ni Kristo.
Well, ano naman ngayon, Brother Paul, kung wala ang ebanghelyo ni Kristo? Well, una, makikita ho natin ang hindi sinabi ni Apostol Pablo rito, well, same lang naman yan. May konti lang silang kakaibang paniniwala. Hayaan nyo na. Hindi ganoon ang sinabi ni Apostol Pablo. Hindi niya sinabing, well, malaya silang paniwalaan ang gusto nilang paniwalaan. Hindi yun ang sinabi ng Apostol. Kung hindi kanyang pinakita kung gaanong kawalang katuturan ang ganitong paniniwala, lalo na sa pananampalatayang Kristiyano. Ang sabi niya sa verse 13, kung hindi muling mabubuhay ang mga patay, okay, i-consider natin, sabihin nating totoo yung kanilang sinasabi. Sabihin natin totoo, let's say, na wala talagang muling pagkabuhay mula sa mga patay, ito ang implikasyon niyan, sabi ni Pablo. Kahit si Kristo ay hindi sana muling binuhay. Kung totoo ang sinasabi nila na walang pagkabuhay muli mula sa mga patay, edi hindi muling nabuhay muli si Kristo. At sabi niya sa verse number 14, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at wala rin kabuluhan ang inyong pananampalataya. Listen closely mga kapatid, mga kaibigan. Kung hindi totoo ang resurrection, uwian na tayo at mamaya hindi na ako pastor. Hindi ito maliit na bagay. Ang ebanghelyo ang pinakapuso ng pananampalatayang Kristiyano. Kaya hindi pwedeng sabihin na same lang. Hindi pwedeng sabihin na pare-pareho lang yan. No! May mga pananampalataya sa paligid na sinasabing si Jesus ay isang mabuting guro, isang propeta, pero hindi siya namatay at hindi rin naman siya muling nabuhay. Well, hindi yun ang pananampalataya sang-ayon sa salita ng Diyos. Ito ay napakahalaga. Bakit ito napakahalaga? Ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 1, talatang 16, Romans chapter 1, verse 16, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Bakit daw hindi ikinakahiya ni Apostol Pablo ang ebanghelyo? Bakit niya hindi kinakahiya ang mensahe na si Jesus ay namatay at muling nabuhay? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Ito ang paraan na ibinigay ng Diyos para magligtas. Ito ang tanging paraan na ibinigay ng Panginoon para sa makasalanang tao na magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan. Kanino? Sa bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. That is for all people. So ito ang pinakamahalaga. And don't take my word for it. Ito mismo ang sinabi ni Apostol Pablo na pinakamahalaga. Basahin natin muli sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1. Now I will remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which also ye are being saved, if ye hold fast to the word I preached to you, unless you believe in vain. At ang sabi ni Pablo sa verse 3, for I delivered to you of what? Of first importance. Sa King James Version, first of all. Hindi ito basta yung unang mensaheng ibinigay niya, kundi ang binibigyan din ni Apostol Pablo, this is the most important. Ibig sabihin, itong ginagalaw ng mga false teachers, yung mensahe na binabago ng mga nagtuturo na walang muling pagkabuhay, ang pinakamahalaga, ang pinakapundasyon, at sa sino mang nagtatayo ng gusali, kapag ginalaw mo ang pundasyon, it's bound to collapse. Ang sabi ni Apostol Pablo, it is the most important. At si Apostol Pablo, nalalaman na ito ang pinakamahalaga, ay nagbigay ng matinding babala na hindi pwedeng paglaruan ng ebanghelyo. Hindi pwedeng magkanya-kanya. Muli, ang ebanghelyo ang ibinigay ng Diyos na paraan ng kaligtasan. In another word, ito ang paraan para pumunta sa langit. Hindi tayo pwedeng magkanya-kanya ng pagpunta sa langit. May nakausap ako minsan na sabi niya, yan ang sa'yo, ito yung sa kanya, ito ang sa akin. Magkita-kita na lang tayo doon. Ang sabi sa kanya, no!
Kung iba ang daan ko, iba ang daan niya, at iba ang daan mo, hindi tayo magkikita-kita. It's either wala sa ating makakarating or isa lang ang makakarating. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan ng buhay. Walang sino man ang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Hindi ho relihiyon ng daan. At marami tayong mga panauhin, baka kagaya ko kayo noon, akala ko basta mabait ka lang, pupunta ka na sa langit. Hindi lang ako mabait, cute pa. Kaya sabi ko, mukhang talagang pupunta ako ng langit. O kung magpapakabait ka lang pala, kung magsisimba ka lang pala linggo-linggo, kung mananalangin ka lang pala gabi-gabi, kung totoo pala ang sinasabi na kayo, basta Brother Paul, hindi naman ako nakakalimot kay Lord. Basta hindi ka lang pala makalimot kay Lord, pupunta ka na sa langit. Question, bakit pa siya namatay sa krus? Biogesic lang pala, gagaling na yung sakit sa ulo. Bakit pa nagpa-opera? Kuha niyo ho. Ang krus ni Kristo ay nagsusumigaw, hindi mo kaya. Kaya ibinigay ng Ama si Jesus, kaya tayo merong Pasko. Ang Pasko ay nagsusumigaw, hindi nyo kayang iligtas ang inyong sarili. At ang Diyos Ama ang nagbigay ng tanging paraan. At ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 1, talatang 8, nagbigay siya ng babala. Subalit sino man ang mangaral ng ebanghelyong naiiba kaysa ipinangaral namin sa inyo, kami man ito, isang anghel mula sa langit, dapat siyang sumpain ng Diyos. Sino man, leader man ng pinakamalaking relihiyon, sino man, patong-patong man ang PhD niya sa theology, sino mang magturo ng ibang ebanghelyo, nakakaiba sa pinangaral ng mga apostol, ang sabi ng salita ng Diyos, hayaan siyang sumpain ng Panginoon. Inulit niya pa sa verse 9, sinasabi namin ito noon, ngayon uulitin ko, noon pa man din sinasabi nila ng Apostol Pablo, hindi iba-iba ang daan patungo sa langit. Hindi pwedeng kanya-kanya. Sinabi namin ito noon, ngayon uulitin ko, sino man ang mangaral sa inyo ng kakaibang ebanghelyo, kaysa tinanggap na ninyo, ay dapat sumpain ng Diyos. So hindi ho tayo pwedeng maluwag pagdating dito. Hindi ho tayo pwedeng, well, yun ang gusto mo, wala akong magagawa. Hindi ho. Pwede ho kayong ma-offend sa amin, pwede ho yung masamain, pero sobra namin kayong mahal para lokohin namin kayo. Meron lang isang daan, meron lang isang paraan para ang makasalanang kagaya ko, para ang maduming taong kagaya natin ay mapatawad. At walang iba yon kung hindi si Kristo. At paulit-ulit si Apostol Pablo, ito yung ebanghelyong ipinangaral namin. Ito yung ebanghelyo na ibinigay namin sa inyo, uulitin. So nahandoon yung sense na ito'y inuulit lang. Pagdating sa pangangaral ng ebanghelyo, it's not creativity that matters, it's faithfulness. Na dapat matiyak ng isang mangaral na yung ipinapangaral niyang ebanghelyo ay siya ring ebanghelyong pinangaral ni Apostol Pablo. O dalawang bagay ang gusto kong ipakita mula ho sa ating mga binasa sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Number 1, that the gospel is apostolic. Ang ebanghelyo ni Kristo, pag sinabing apostolic, its source is none other than the apostles themselves. Kagaya ng sinabi ni Pablo sa Galatians chapter 1, subalit ang sino mang ang mangaral ng ebanghelyong naiiba kaysa ipinangaral namin sa inyo.
So ang magiging basihan ng mga taga-Galacia, ng mga churches sa Galacia ay hindi yung, ano ba yung type ko? Hindi yung ano ba yung sikat? Hindi yung ano ba yung maganda sa tenga ko? Kundi babalik sila sa ipinangaral ng mga apostol. Yung bang naririnig ko ngayon ay siyang sinabi ng mga apostol. At nais kong hamunin ng bawat isa ngayong umaga. Huwag niyo basta pakinggan ang mga ngaral na ito o sino bang mga ngaral na papakinggan niyo. Kundi inyong tatanungin, yung bang pinapangaral nilang karaan ng kaligtasan, ito ba ang paraan ng kaligtasan na tinuro ng mga apostol? Sapagkat kung hindi, ikaw ay nasa mapanganib na kalagayan. It is apostolic. Itong ebanghelyo na tunay, ang siyang ebanghelyong pinangaral nila Apostol Pablo. Let's go back to verse number 1 ng 1 Corinthians chapter 15. Ngayon ay pinapaalala ko sa inyo mga kapatid, ang tungkol sa ebanghelyo. So ang topic is the gospel. Pinapaalala, nire-remind sa mga estudyante. So kumbaga sa school, review tayo. Yung pinag-aralan natin last week, reviewin natin. Ang sinasabi ni Pablo, pinangaral ko sa inyo noon, uulitin ko sa inyo. Tungkol sa ebanghelyo na pinangaral ko sa inyo, na inyong tinanggap, na siya naman ninyong kinatatayuan. So again, there's that sense of passing the same message. It should be the same message. Ito ang message na tinanggap ni Apostol Pablo at ito rin ang mensahe ng ebanghelyo na kanyang ipinapangaral. Hindi tayo malaya na umembento ng ating sariling paniniwala. Naikwento ko na ho sa inyo minsan yung aking karanasan nung ako'y nagtrabaho sa Amerika. Katabi ko yung katrabaho ko. Nagtrabaho ko bilang chauffeur. Sa Tagalog, chuper ba? Chuper. Yung mga itim na sasakyan na pumaparada sa gilid ng eroplano, susunduin yung mga... Hindi ako yung bumababa sa eroplano. Ako yung nagbubukas ng pintuan para sa mga bumababa sa eroplano. At nakatayo kami sa may airport, nakahawak yung sign, yung pangalan nung pangalan ng susunduin, katabi ko yung katrabaho ko. Subukan ko siyang sharean ng gospel. Pinapakita ko sa si Kristo lang, si Kristo lang, si Kristo lang. At ang sabi niya sa akin, alam niya, sabi niya sa akin, you know what, Lito? Lito ang tawag sa akin doon. Every weekend, tuwing Sabado at Linggo daw, sabi niya, I make sandwiches. Sandwiches. And every weekend, when I make those sandwiches, I go out and give them to the homeless. So tuwi daw Sabado at Linggo, gumagawa siya ng mga sandwich at binibigay niya sa mahihirap, sa mga walang tahanan. May masama ba na mamigay ng sandwich? Subukan niyong bigyan niyo ako ngayon, hindi ko tatanggihan. Pero ang punto nitong kausap ko, yung ginagawa ko na yon ay sapat na para pumunta ako sa langit. Dahil mabait ako, dahil namimigay ako ng pagkain sa nangangailangan, dahil naglilimos ako, dahil mabuti akong tao, yes, hindi ako lamang simbahan, pero mabait ako kumpara sa iba. Ito yung daan ko. Ang sabi ng salita ng Panginoon, no. Ang tanging daan ay si Kristo. Ang tanging paraan ay ang ebanghelyo ni Kristo. At dapat ito'y pareho ng pinangaral ng mga apostol. Hindi tayo malayang gumawa na ating sariling paraan. Ang ebanghelyo hindi pwedeng manggaling sa atin. Hindi pwedeng galing sa personal opinion lamang. Ang ebanghelyo o kaparaanan ng kaligtasan ay hindi by popularity vote. Kung ano ang mas sikat, kung ano ang mas katanggap-tanggap ng lipunan. Ang ebanghelyo ay hindi mensaheng na panaginipan lamang. O kapag ang mga ngaral ay tumayo sa inyong harapan at nagsabi, mga kapatid, nanaginip ako kagabi. Anong sagot ko doon? Ako rin. At sabihin niya, mga kapatid, napaginipan ko ang isang hagdan patungo sa langit. At nakalagay doon sa hagdan na yun, hindi ko alam kung bakit, pero nakalagay sa hagdan na yun na yung pangalan ko. Mga kapatid, lapit kayo sa akin. Ako ang daan patungo sa... Well, hindi siya ang nauna, meron doon sa Davao.
na nagpapanggap na siya ang daan. No. No. Dahil kung siya ang daan, sinungaling si Jesus. Dahil ang sabi ni Jesus, ako ang daan. At ito ang mensahe ng mga apostol. Sa Aklat ng Gawa 4, talatang 12, ang sabi ng mga apostol, Acts chapter 4, verse 12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa mga tao sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. That's the same message. Meron lang isang paraan ng kaligtasan. Meron lang isang tagapagligtas. Hindi pwedeng kanya-kanya. At ano itong ebanghelyo na ito, nakapangyarihan ng Diyos sa kay kaliligtas? Sinabi ni Apostol Pablo sa verse 3 hanggang verse 4 ng 1 Corinthians chapter 15. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pangunahin sa lahat, ang akin din namang tinanggap. Ano ito? Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. At siya'y inilibing at muling binuhay pagsapit na 3 araw ayon sa mga kasulatan. So narito ang malinaw, narito ang simple at klarong mensahe ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay patungkol sa kamatayan ni Kristo para sa kasalanan at kanyang muling pagkabuhay. At dito sinabi ni Apostol Pablo ang isang napakahalagang bagay sa verse 3 and verse 4. Ang sabi niya, ang kamatayan ni Jesus para sa kasalanan ay ano daw? Ayon sa mga kasulatan. Ang kanyang muling pagkabuhay ay ayon sa mga kasulatan. That means it's ayon sa Old Testament. Ito ang mensahe na sinasaysay ng lumang tipan. Sa Isaiah 53, masusumpungan natin doon, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasalanan. Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Ang parusa na para sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, nagsagaling tayo. Ang lumang tipan ay nakaturo kay Kristo. Parating na tagapagligtas na yes, maghihirap, masusugatan at ipapako sa krus para magbayad ng mga kasalanan. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 5 verse 39. By the way, bago natin basahin ng John 5:39, please take note, ang kausap ng Panginoong Hesukristo rito ay ang mga Pharisees and Sadducees, the top religious leaders. At ang sabi ni Jesus sa kanila sa verse 37-38, essentially ay hindi nyo naiintindihan at hindi nyo binabasa ng tama ang mga salita ng Diyos. So narito ang mga religious leaders that they give all of their days to read the Word of God. Pero ang sabi ni Jesus, hindi nyo binabasa. Or binabasa nyo man, namimiss nyo yung punto. Nasubukan nyo na ho siguro na magbasa. And then pagkatapos yung magbasa, tinanong kayo, ano yung binasa mo? Nagbasa ka pero hindi ka nagbasa at the same time. Nagbasa ka pero hindi mo na-gets. At ang sabi ni Jesus sa John 5 verse 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Sinasaliksik ninyo, hindi nyo lang basta binabasa, hinuhukay nyo, nagbibigay kayo ng matinding panahon at effort sa mga kasulatan. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa pamamagitan ng mga ito ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. At ang sabi ni Jesus, kagulat-gulat ang mga ito ay nagpapatotoo sa akin. Itong mga religious leaders na ayaw kay Jesus, itong mga religious leaders na nagpaplanong puksain, wasakin, at nung bandang huli ay sisigaw, ipako siya sa krus. Ang sabi ni Jesus, yung Old Testament na binabasa nyo, patungkol sa akin yan. So mga kapatid, mga kaibigan, pag binasa nyo ang lumang tipan, tuturo kayo niyan kay Kristo. Ituturo kayo niyan sa parating na tagapagligtas. At pag binasa natin ang bagong tipan, ipapakilala sa atin ang tagapagligtas na dumating na.
At namatay na sa krus at muling nabuhay at umakyat sa langit. At pag pinagpatuloy natin ang pagbasa sa bagong tipan, ang sinasabi nito, itong Jesus na hinintay, dumating, namatay, umakyat sa langit, muling nabuhay at umakyat sa langit, ay isang araw babalik muli. Nakuha niyo ho, mula Genesis hanggang Revelation, ito'y tumuturo kay Kristo. Hindi ho relihiyon. Hindi ho tradisyon. Hindi to paramihan ng miyembro, hindi to patagalan ng relihiyon. Ito ay patungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos ay patungkol kay Kristo. Ang ebanghelyo ay patungkol kay Kristo. At ito ay nakatungtong sa kabuuan ng salita ng Panginoon. It is attested by Scripture. It is proclaimed by the apostles. Ito ang ebanghelyo. Ito ang ebanghelyo nakatungtong sa salita ng Diyos. At ito'y apostolic. Ito'y ipinangaral ng mga apostol. Ang sabi sa verse 1 again, ipinapaalala ko sa inyo mga kapatid, ang tungkol sa ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo. Sa verse 3, ang sabi ni Pablo, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pangunahin sa lahat ang akin din namang tinanggap. Ito rin ang tinanggap mismo ni Apostol Pablo. Nasubukan nyo na, may nainom kayong gamot, tas effective sa inyo, tas meron kayong nakilala, may parehong sakit. Anong gagawin nyo? Ito rin yung ininom ko. At nung ininom ko to, gumaling ako. At ito rin yung ibibigay ko sa iyo. Ang sabi ni Apostol Pablo, ito ang ebanghelyong tinanggap ko. At ito rin ang ebanghelyo na ibinigay ko sa inyo. At kung tayo ay isang tapat na iglesia, ito rin ang parehong ebanghelyo na ibabahagi natin sa iba. Mga kapatid, mga kaibigan, lalo na sa mga panoy, huwag niyong isipin, well, yan yung mensahe ng Baptist. No. Hindi ito mensahe ng Baptist Church. Ito ang mensahe ng mga apostol. Ito lang ang paraan ng kaligtasan. Walang iba. Hindi ito gospel ng Baptist. Ito ang gospel ng Diyos. Ito ang pinangaral ng mga apostol. So it is apostolic. At muli ang paalala at warning ni Apostol Pablo ay ito. Subalit sino man ang mangaral ng ebanghelyong naiiba kaysa ipinangaral namin sa inyo, kami man ito isang anghel mula sa langit. So this is hypothetical situation. Apostol man, may bumangong mga apostol at mangaral ng ibang ebanghelyo. Anghel man, umamayang gabi, pagpunta nyo sa inyong bahay, natutulog kayo ng madaling araw, biglang nagliwanag ang inyong kwarto at may anghel na pumapagaspas ang pakpak at nagsabi sa inyo, ito ang ebanghelyo. Pero nung tinignan nyo, kakaiba sa pinangaral ng mga apostol sa Biblia, ang sasabihin sa kanya, sumpahin ka ng Diyos. Nangangaral ka ng ibang ebanghelyo. Magdadala ka ng mga kaluluwa sa impyerno. Walang ibang paraan. Ang tamang ebanghelyo, ang tanging ebanghelyo. At ito ang pinangaral ng mga apostol. So number 1, it is apostolic. Number 2, the right gospel, medyo technical term, it is Christocentric. In English, it is Christ-centered. Sa lengguwahe na mauunawaan natin, si Jesus ang bida. Ito'y patungkol kay Jesus. And again, hindi ito patungkol sa relihiyon, hindi ito patungkol sa tradisyon. Ito'y patungkol kay Jesus sa tagapagligtas ng mga makasalanan. Ang sabi ni Pablo again sa verse number 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pangunahin sa lahat ang akin din namang tinanggap. Ano yung tinanggap niya? Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. At siya, si Kristo, ay inilibing at muling binuhay. Si Kristo ay muling binuhay sa pagsapit na 3 araw ayon sa mga kasulatan. Si Kristo, si Kristo, si Kristo. Ito ang pangunahing mensahe ng mga apostol. And let me just give to you some evidences. Sa Acts chapter 5 verse 42, pagkatapos na i-persecute ang mga apostol,
Ang sabi, kaysa tumigil sila, ang sabi ng salita ng Diyos, Acts chapter 5 verse 42, sa araw-araw, sa templo at sa mga bahay-bahay, ay wala silang tigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. Anong wala silang tigil? Wala silang tigil sa pangangaral na si Jesus ang Kristo, si Jesus ang Mesaya, si Jesus ang tagapagligtas. Yun ang sinisigaw nila. Sadly, sa panahon natin ngayon, lalo na sa ating konteksto bilang Pilipino, ang isinisigaw ng marami, ang relihiyon namin, ang relihiyon namin, ang grupo namin, ang grupo namin. No. Ang paulit-ulit na mensahe ng mga apostol ay si Jesus ang Kristo. Sa chapter 8 verse 35, nakasalamuha ni Felipe yung eunuch. Ang sabi sa verse 25, mula sa talatang ito, ipinangaral ni Felipe sa lalaki ang magandang balita tungkol kay Jesus. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 22, ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang mga Hudyo ay pilit na humihingi ng mga himala at ang mga Griego ay naghahanap ng karunungan. Ito yung hinahanap nila. Ang hinahanap ng mga Hudyo, himala. Ang hinahanap ng mga Griego, wisdom or karunungan. Sa panahon natin ngayon, ang hinahanap ng mga tao, himala. Ano pa? Pera. Ano pa? Pag-asenso. Ano pa? Kapayapaan. Ano pa? Kagalingan. Ano pa? Solusyon sa problema. Yun ang mga hinahanap ng mga tao. Pero ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 25, subalit ang Kristong ipinako sa krus ang ipinapangaral namin. Amen. At ang church ho na ito at ang mga mangangaral sa iglesyang ito ay nagsusumikap na maging tapat dito. Ang pulpitong ito ay hindi para mangiliti ng tenga na ibibigay ho sa inyo ang inyong gusto. Ang pulpitong ito ay magiging tapat sa Panginoon na ibibigay sa inyo ang tamang ebanghelyo. Si Jesucristo. Subalit ang Kristong ipinako sa krus ang pinapangaral namin para sa mga Hudyo, ito'y katitusuran at sa mga Hentil naman ay kahangalan. Pero mananatili ito pa rin ang mensahe. Nabuhay sila, nagdusa sila, oo, sila'y nasugatan at marami sa mga unang mananampalataya, lalo na ang mga apostol ay namatay para sa mensaheng ito. Hindi para sa himala, hindi para yumaman, hindi para masolve ang mga problema, at hindi rin para sa personal na kasiyahan. Sila ay nagdusa, namatay dahil kay Kristo. Hindi para sa sekta ng relihiyon, hindi para sa tradisyon ng tao, kundi para sa Kanya na namatay sa krus para sa mga kasalanan at sa ikatlong araw ay nabuhay muli. Amen. It is about the Lord Jesus Christ. At He died for our sins. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Buksan lang natin sa Romans chapter 3 dahil ayoko ho na nakatungtong ang inyong pananampalataya sa salita ng tao. Sa Romans chapter 3, ang sabi ni Apostol Pablo, verse 10. Romans chapter 3, verse 10. Gaya na nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Hindi ho ako ang gumawa niyan, ang trabaho ko lang ho ay ihatid ang mensahe. Ito ang mensahe, gaano man tayo kalinis sa tingin natin. Yun yung natural, tama? At tingin natin sa ating sarili, mabait tayo. Hindi natin sabihin perpekto, pero tingin natin, mas mabait tayo kaysa iba. Pero narito ang katotohanan, walang matuwid, wala kahit isa. At yun ay problema. Sapagkat ang Diyos na matuwid ay hahatol sa kasalanan. Ituloy natin ang basa. Talon tayo sa verse number 20. Sapagkat walang sinumang ituturing na matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawang batay sa kautusan. Magsumikap ka man sundin ang mga utos, particularly ang 10 utos, hindi mo pa rin kayang maging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang kakaroon ng kamalayan sa kasalanan. Ang purpose ng kautusan ng Diyos ay hindi para linisin ka. Ang purpose ng kautusan ng Diyos ay para ipakitang madumi tayo. So kung narito ka ngayon at ang hagdan mo patungo sa langit ay ang 10 utos, I'm sorry, hindi ka makakarating.
Verse number 21. Subalit ngayon ay nahayag sa ang pagiging matuwid sa Diyos, mula sa Diyos, at ito ay walang kinalaman sa kautusan. Pinatunayan ito mismo ng kautusan at ng mga propeta. Ito ang sinabi ng Biblia, ito ang mensahe ng lumang tipan. Ang lumang tipan ay hindi nagtuturo ng ibang paraan ng kaligtasan. Ito rin ang pinatunayan ng mga kasulatan at ng mga propeta. Ano ito? Verse 22, ang pagiging matuwid mula sa Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Anong sabi ni Apostol Pablo? Ito ang mensahe ng Biblia. Ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay hindi ang relihiyon, pagpapakabait o anumang ritual. Ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Bakit? Inulit ni Pablo sa verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, yun tayong lahat. Lahat tayo ay madumi. Verse 24, subalit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, sila ngayon ay ituturing na matuwid. Paano? Sa pamamagitan ng pagpapalaya na ginawa ni Kristo Jesus. Lahat tayo ay alipin ng kasalanan, at ang tanging pag-asa ng alipin ng kasalanan ay kung siya'y palalayain ni Kristo. Amen. Again, it's about Jesus Christ. Verse 25, siya, sino yun? Si Jesus. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog na makapagpapayapa sa kanyang galit. Newsflash, kung hindi nyo alam, ang Diyos ay galit sa kasalanan. Ang Diyos ay galit sa kasalanan. Pero purihin ng Diyos, mayroong makapagpapayapa sa galit ng Diyos. Sino yun? Siya. Siya ay si Jesus. Sa pamamagitan ng balikan natin sa verse 24, subalit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, sila ngayon ay tuturing na matuwid sa pamamagitan ng pagpapalaya na ginawa ni Kristo Jesus. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog na magpagpapayapa sa kanyang galit dahil sa kasalanan ng sanlibutan, upang sa pamamagitan ng pananampalataya sa bisa ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan. Paano mapapatawad ang kasalanan? Sa bisa ng dugo ni Kristo. So hindi pwede, listen, hindi pwedeng basta lalapit ka lang sa Diyos at hihingi ka lang ng tawad. Dahil meron mga tao, yun ang basta naman, Brother Paul, gabi-gabi naman, nagsosorry ako kay Lord. That's good, but that's not good enough. Kailangan mo ang dugo ni Kristo. Ito lamang ang tanging mabisang paraan para ka mapatawad, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Wala nang iba. Ito ay patungkol kay Kristo. So binasa natin ang Romans chapter 3 verse 20 hanggang 25. Question. At ang binasa natin ay patungkol sa pagliligtas ng Diyos. Question, meron bang patungkol sa relihiyon dito? Wala. Meron bang patungkol sa tradisyon dito? Wala. Meron bang patungkol sa pag-anib dito? Wala. Meron bang patungkol sa pagsunod sa kautusan dito? Meron. At ang sabi, hindi mo kaya. Ano ang sinasabi at patuloy na patotoo ng mga apostol? Ang kaligtasan ng isang makasalanan ay sa pamamagitan ni Hesukristo lamang na namatay bilang pagpapalubag loob sa ating mga kasalanan. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Hindi lamang yun, verse 4 ng 1 Corinthians chapter 15, malapit na tayong matapos. Siya ay inilibing at muling binuhay. Hindi lamang siya namatay. At purihin ng Diyos, siya ay nabuhay muli. At ang sabi niya Apostol Pablo sa Romans chapter 4 verse 25, ibinigay siya upang mamatay dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo ay ituring na matuwid. Ito lang ang pag-asa ko. Mga kaibigan, mga kapatid, ang pastor na nasa inyong harapan ay isa ring maruming tao. Nabasa natin kanina, walang matuwid. Wala kahit isa.
At ang tanging pag-asa natin para tayo ituring na matuwid, para tayo maging katanggap-tanggap sa Diyos, ay siya na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan at muling binuhay para tayo ay ariing matuwid. And let me end with this verse, sa verse number 15 ng 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1 verse 15, ang sabi, mapagkakatiwalaan ng salitang ito. Huwag na ako, sabi na ng Bible, mapagkakatiwalaan daw ito. Ano ito? Mapagkakatiwalaan ang salitang ito at nararapat tanggapin ng lahat. Oh, hindi ako may sabi, ang Bible ang may sabi. Dapat daw itong tanggapin ng lahat. Bata ka man o matanda, anuman ang iyong relihiyon, anuman ang iyong kalagayan sa buhay, ito ay tapat at dapat mong tanggapin. Dumating si Kristo Jesus sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Kung narito ko ngayon at sinasabi mo, Brother Paul, madumi ako, makasalanan ako, good news para sa iyo si Jesus. May pag-asa ka. Ito lang ang pag-asa nating lahat. Ikaw man ay lumaking relihiyoso, lamang simbahan linggo-linggo, ikaw pa rin ay madumi, ikaw pa rin ay makasalanan, at ang tanging pag-asa mo ay si Kristo lamang. Ito ang tanong, tinanggap mo na ba? Maaaring lumaki kang alam mo, linggo-linggo naririnig mo, si Jesus ay tagapagligtas ng mga makasalanan. Pero this is the question, tinanggap mo na ba? Totoo mo na bang sinampalatayanan? Totoo ka na bang nagtiwala kay Jesus? Alam mo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Ang question na ito, naalis na ba ang kasalanan mo? Nahugasan ka na baga? Hindi sapat na alam mo. Dapat tunay mong tanggapin. Bitawan mo ang ibang mga bagay at kumapit ka kay Kristo Jesus lamang. Sapagkat siya lamang ang daan patungo sa Ama. Ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ang tamang ebanghelyo ay pinangaral ng mga apostol. At ito ay patungkol kay Kristo. At dapat mo itong tanggapin. Ito lamang ang pag-asa natin. Let's pray. Let's pray. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, Panginoon, maawa ka po. Maawa ka po. Ito ang panalangin ng iyong mga anak. At salamat at tinugon mo ang aming panalangin na magdako ka ng mga panauhin. At Lord, nawa, huwag mong lingapin ang kakulangan ng iyong mga ngaral, kung hindi, O Diyos, ang salita mong makapangyarihan, ang salita mong malinaw, ang gamitin mong makapangyarihan upang ipakita ng tanging kaligtasan na kay Kristo Jesus lamang. O Diyos, ikaw ang makapagbubukas ng puso. Ikaw ang makapagbibigay liwanag sa mga bulag. Kaya Panginoon, ganapin mo po nawa ngayon, magligtas ka ng mga wala pa kay Kristo. Ipakita mo, Panginoon, ang matinding karumihan ng kasalanan. At o Diyos, sa biyaya mo, ipakilala mo ang tanging mag-aalis ng mga kasalanan. Ang namatay sa krus para sa mga kasalanan at muling nabuhay upang gawing matuwid ang bawat sumasampalataya sa Kanya. Panginoon, salamat po sa pag-asa na meron kami. At sa aming mga mananampalataya at sa buong iglesyang ito, nawa ay manatiling matapat naming ipangaral ang tamang ebanghelyo. Ingatan namin, protektahan namin, at ipangaral naming patuloy ang ebanghelyong pinangaral ng mga apostol. At siya rin namang ebanghelyo na kailangan namin sa araw-araw sapagkat patuloy kami nakikipaglaban sa kasalanan. O Diyos, salamat po. Salamat sa iyong salita. Ikaw po nawa ang mahabag. Ikaw po ang magligtas. At lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.